Hello, delivery please. I'll just leave the food outside, yeah? I'm here. Alright. Nakapag-pump muna tayo ng gulong at malalambot na yung gulong natin. Then na tayo kay bike shop uncle. Meron siyang pump air dito. Uncle, can I pump my anong tawag doon? Sa English. My gulong. Tanggalin lang natin to. Nice. Medyo malambot siya. Hindi ko nakikita yung pressure kaya tinatansya ko na lang. Parang pwede pa siya ng konti. Yan, yung isa naman. Medyo tumigas na. Yan, isabit natin siya ulit. Tapos, kailangan natin bigyan ng tip si Uncle. 50 cents daw pag nagpapump ng air sa gulong natin. Bigyan na natin siya ng barya. Uncle! Okay, thank you. Bye-bye. Alright. Okay na yung gulong natin. Ang gamit-gamit pala natin platform ay Foodpanda ngayon dahil may nakita kong slots na magsisimula na at matatapos siya ng 7:45. Time check tayo, it's 4:01 at pwede na tayong mag-start sa session natin. At yung first order natin ay nasa Hillion Mall. Siyempre, madaming kainan doon. At yung restaurant daw natin ay nasa Shilin, Taiwan Street. Tara. Habang on the way tayo sa pickup location natin, let's restart our speedometer. Yan, para maging 0-0 siya, yung kilometer speed, average speeds at max speed. Dito tinutukoy yung speed natin, kilometers per hour. Siyempre, average natin ay nasa 10, 11 lang kasi nakabike lang tayo. Dito na yung pinakaunang order natin. Hi, can I check if 3422 is ready? Both, yeah. 2 bags. Thank you. Alright. And thank you very much. You know, kakarating ko lang at ready na siya. Ano ba yung binebenta ng Shilin Taiwan Street na to? Crispy chicken, braised chicken rice bowl. Parang street food siya na nag-originated sa Taiwan. Yan, ang sarap nito. Binigyan tayo ulit ng order ng Foodpanda. Napakaswerte din natin na nandito rin sa mall na to yung pick-up natin. Yan. Kasyang-kasyan. Dahil nasa kabilang banda yung isang pick-up natin, nandito rin sa mall na to pero nandun siya sa kabila. Punta tayo dun sa kabilang entrance. Yan, dito sa I Love Taimei, yung next pickup natin. Hello, can I check with you is 4543 ready? Hey, cool man. Thanks. Cash on delivery. Meaning nito ay bibigyan tayo ng cash ng customer natin. Nice. Kakasya ba to? Siyempre naman. Medyo may kalayuan yung mga delivery address natin. Aabot siya ng 3.8 kilometers. Pero kahit na may pagkalayo siya, yung dalawang order natin ay magkadikit lang, magkapit bahay lang sila. The place that we are delivering to is at Bukit Batok West. Uncle, you can go first. Yeah. Parang nakarating ako dito sa last session na ginawa natin. Mabuti na lang hindi na masyadong mainit. Parang natatakpan ng ulap yung araw. Hindi naman ata uulan ngayon. Medyo makapal lang talaga yung mga ulap. Teka, kailangan natin lumabas sa daan dito. Hintayin muna natin makadaan yung sasakyan na to. Tapos tirahin na natin. O meron pang isa. Safe tayo, safe. At balik na tayo sa loob, syempre. Yan, nakakalahati na natin yung distance natin. Time check tayo, it's already 4:32. Ang araw pala ngayon ay Lunes, Monday ngayon, kaya madaming naghihintay sa mga bus stops tulad ng mga estudyante to. Dahil may eskwelahan lang dito sa right side natin, parang college siya. Bilis-bilisan na natin at puntahan na natin yung mga delivery address natin. Ito yung first delivery address natin. Nasa 386. Nasa level 2 lang daw pero hindi ko alam kung nasan yung staircase, yung hagdan. Kaya mag-elevator na lang tayo.
Oh, ito. Nandito siya. Hi, 348, right? Alright, thank you. Careful, it might drop. Okay. Can I just get your door number? But it's fine, it's fine. Okay, alright, thank you. Have a good day, bye. Yan, ito nga nasabi ko na magkalapit lang yung delivery address natin. Nasa natin yung unang pagkain sa 386 at ngayon kailangan natin pumunta sa 384. 2 blocks away lang siya. Very identical yung mga buildings dito. Kaya kailangan huwag kang malito kapag nagde-deliver ka and make sure you check all the numbers. This is 384 at nasa level 7 tayo. Let's message our customer now. We are here. Hello, delivery please. I'll just leave the food outside, yeah? I'm here. Alright. Picturean din natin. Ayan, hindi na lumabas yung customer at pinaiwan niya na lang yung pagkain sa labas. Medyo nabigla ako dun sa kamay kanina. Siguro introvert yung naging customer natin kaya pinaiwan niya na lang yung pagkain sa labas. Let's go! Huli na natin yung susunod na order natin na nasa Pizza Hut. Diretsuhin lang natin to at nandun na siya. Let's go! $8490, please. Okay. All right. This one, right? Okay. Thank you. With drinks, yes. Thank you. Yan. Napakadali lang ng pickup na to. Dito ko rin pinark si Uwak. Yan. Andun lang siya. Uy. Yung lugar na to ay MRT station siya. Bukit Batok MRT station. Kaya madami din tao dito. Kailangan din natin mag-ingat at huwag tayong makasagasa ng tao. Kaka-check ko lang yung distance ng order natin ay 3 kilometers. Ano ba yan? Hindi bumababa sa mga 3 kilometers yung mga distance natin sa pag-delivery. Pero okay lang yan. Time check tayo, it's already 4:54. We plan to do our session today until 6. Minsan-minsan lang ako makapunta dito. If I'm not wrong, yung last na pagpunta ko dito ay yung session natin ay breakfast session na maaga akong nagising para mag-delivery. Nice. And look at this. It's so beautiful right here. Wala naman siguro mga buhaya dito. Sa Pilipinas lang meron. Ganda. At meron ding bahay dun sa likod dun. Siguro kondo yun. Meron pa tayong i-deliver na pagkain. Pwede ba tayong lumabas dito? Pwede. Uy. Is this block 82? No. Oh. The other side? Okay, Ken. Thank you. Huh? So near yet so far. Ito lang siya. Padera lang yung pagitan natin dun sa building. No! Shit, it's on the other side. Huh? Umakyat pa ako dito, wala naman pala siya dito. Ay! Woohoo! Oy. Malakas pa naman yung brake natin. Okay. Yan, ito yung main entrance. Dumaan na ako kanina dito. Hi, delivery please, boss. Bicycle cannot. Bicycle cannot. Yes. Yeah, I can just park outside. First time ko lang makapunta dito kaya hindi ko pa alam. I'm going to block 820702. Okay, Ken? Nakarating din tayo. It says here we have to hand over to the residents. Hi there. Here you go. Have a good day. This is getting out of hand. Meron na tayong nakuha ulit na order. Pero parang lumalayo tayo sa destination natin, sa location natin, sa bahay. Time check tayo is already 5:19. At kunin na natin yung order na to. Let's go! Hi boss, 8401. Thank you. Yeah, we just got our order. Malapit lang pala siya, hindi naman siya masyadong kalayuan. Hello, walk. Yan. Kunin nga natin yung
cash natin dito dahil parang may gusto akong bilhin. Bro, can I have one chicken pao please? Take away, yeah. Also give me 2 of these spring rolls. How much please? $3. Nagugutom ako. Time check tayo is already 5:33. Meron pa tayong kalahating oras at meron na rin tayong na-pick up doon. Send natin to. Siguro makakakuha pa tayo ng isa or dalawang order pa. Yan. Mga panandali ang kita dito sa Singapore. Yan. Tingnan nyo ang lapit-lapit lang ng delivery address natin. Sabi dito 1.1 kilometers lang siya. Sarap ng pagkain nito. Spring roll. Dahil naubos na natin yung spring roll natin, banatan naman natin yung siopaw. Sarap din nito. Medyo malapit na tayo at time check tayo. It's already 5:46. Kukuha pa tayo ng isang order nito pagkatapos nating mai-deliver itong pagkain na hawak ko ngayon. At ang block natin ay 187. See you. Yeah. Time check tayo, it's already 5:52 at meron na tayong bagong order na binigay sa atin before 6. So ang gagawin ko, ito na yung last order ko sa araw na to. I-pick up natin, i-deliver natin at yun na yung session natin for today. Nice. Parang meron pa akong isang hindi nabibili. Dito ko na lang siya bilhin. Hi, can I have a coffee peng, please? Okay. Yeah, take it. You know, thank you. Dito rin ay parang may Indian food, Muslim food. Ang daming pagkain dito. Ngayon ko lang napansin na meron palang pick-up point dito. So, Foodpanda tayo. Yun sa GrabFood. Yung number natin ay 8072. 8072 is this one. Yeah. Let's go. Yan, ang last delivery address natin ay nasa Bukit Batok Street 21 daw siya. And thank you, auntie. At tatagal daw siya ng 9 minutes para maisan natin kasi yung distance niya ay 2.6 kilometers away. So, ang daming mga estudyante, mga nagbababike, nagpo-commute. This is more like a neighborhood na lugar. Mga residente na nakatira sa Singapore. Napapansin niyo ba yung mga flags dito? They are everywhere. Kahit saan ako mapunta, meron silang mga flag na nilalagay sa mga gilid ng daan, sa mga buildings. Malapit na yung National Day dito sa Singapore. The most celebrated event. Talagang nagkakaisa yung mga Singaporeans, mga locals dito. Uphill nga siya. Order, loss, order, loss, order. Last order. Oh, diba? Ganun lang kadali yung pag-delivery dito sa Singapore. Panandali ang session, panandali ang kita na pwedeng gawin dito. Time check tayo, it's already 6:15. Yan, at yung earnings natin ay $22.01. $22 na rin siya. So, syempre, kung i-convert natin yon sa Philippine money, ay nagkakahalaga siya ng 1,034 pesos sa palitan ngayon. Yan, nasa Bukit Batok ako ngayon. Yung bahay natin, medyo may kalayuan.
aabot siya ng 5 kilometers plus. Pero okay lang yan. At syempre, ito na lalapusan yung session natin. At kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat sa panonood, sa suporta. At syempre, sa mga hindi pa nagsasubscribe sa channel ko, please do so. Pwede ka rin mag-like, mag-comment, at syempre, re-replyin ko yung mga comments nyo. At pwede mo rin i-share yung video na to sa ulitin. Rough Rider po. At syempre, ang aking kasama sa pagde-delivery, ang aking bad boy bike na si Uwak. Ride safe always. Let's go!